Nako, heto na po mga kabayan, Pastor Abante nilaglag na. Nako, kapapasok lang, Abante, nabulaga, sinuka ng mga kapwa pastor, suporta lahat kay BP Sara. Nako, yan po mga kabayan ang ating aalamin, mga karabin natin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kabayan, bago po natin i-play yan mga karabin natin, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Aba, eto pong si Jokno mga kaubayan, no? Itong si Representative Chel Jokno. Ay may pahayag, no? Sabi niya po dito mga kaubayan, Jokno sa impeachment case para ito sa mga pamilyang nagtitiis at naghahanap ng hustisya. Aba, biruin mo, ha? Dinadamay na naman ni Jokno yung mga mahihirap, no? Yung mga taong bayan na sinasabi nila mga kabayan, no? Talaga po bang itong impeachment ni BP Sara ay para sa may pakinabang po ba ito sa sambayan ng Pilipino? Ha? Kasi mga kabayan, kung hustisya po ang ating pagbabasihan, no? Di hamak na mas malaki po ang nilulustay ng administrasyong ito mga kaubayan. Mas malaki po ang flood control scandal, no? Kung para sa accountability talaga, biruin nyo umaabot po ng trilyon pero hindi nyo pinag-uusapan dyan sa House of Representatives, tapos sasabihin nyo ngayon para ito sa pamilyang nagtitiis at naghahanap ng hustisya. Aba, alam niyo po, sige tanungin niya natin yung mga pamilya ngayon. O kayo pong mga nanonood mga kaubayan, yung impeachment daw ay para sa inyo. Paano yung flood control? Paano yung sa PhilHealth? Di ba? Paano yung nakawan sa gobyerno? Ay nako, niloloko na naman tayo ni Jokno dito mga kaubayan. Akala siguro ng mga ito na gano'n na talaga kabobo ang mga Pilipino, mga kaubayan. Kahit anong sabihin nila, paniniwalaan. Hoy, tumigil kayo. Wala na pong naniniwala sa inyo. Nako po, eto mga kaubayan, sumabog po sa galit ang ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Gina Barcelena, bagong tactics, hindi na taong bayan, sambayanan na. Ayan na. Ginagawa ba buhay na ginagawa ba buhay namin pag giginhawa ba ayon yung mga shortcut kasi yung mga letters, no? Giginhawa ba yung buhay namin na pag na-impeach siya, titigil ba ang pagnanakaw dyan sa gobyerno? Baka mas lalong lumala mga kababayan. Sabi po dito ni Jose, kapulong PI mo, NP, anong nagtitiis? Nagtitiis na lang kami dahil wala naman maasahan sa inyo. Mga king ina nyo, sabi po ni Jose, inubos nyo na ang pondo ng bayan, gagawin nyo pa kaming tanga. Oo nga, yan ang iniisip ko mga kababayan, di ba? Matanda na kayo, ang hirap sa Pilipinas, kayong lahat na gusto sa impeachment dyan sa Congress, mamatay kayong lahat dyan. Wish ni Cara David. Ayan, sana magkatotoo na yung wish ni Cara David mga kababayan, no? Ang hinahanap namin hustisya, yung pera sa flood control, bilyones, at yung sa SSS, at yung sa maleta, bilyones din yun. Talagang hinahanap namin hustisya. Ayan. Sabi naman po dito ni Andre, paano naman mga pamilya ng pinapatay ng mga adik, no? Jokno, paghilom, why give chance to others? Nakarapat dapat like Sara Duterte, kakampi, no? Para na hindi kaya nila. Katulad mo, senior na pahuway na, pahuway na daw. Pahuway na daw, Jokno. Ayan mga kabayan, naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ni Jokno
na ang impeachment daw ni VP Sara ay para sa mga pamilyang nagtitiis at naghahanap ng hustisya. Nako, just comment down below mga kababayan at eto. No? Speaking of justice mga kababayan ay eto mga kababayan ha. Oh. Pag justice po kasi pinag-uusapan, kailangan po ng ebidensya. At speaking of ebidensya, may ebidensya ba kayo? Parang eto po, si Senator Erwin Tulfo, impeachment laban kay VP Sara, dapat ebidensya ang batayan, hindi hearsay. Nako, eto pakinggan po natin ito mga kababayan. Nagpahayag ng panindigan ng ilang senador kaugnay sa kanilang magiging papel bilang senator judge sa posibleng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si Sheena Torno magbabalita. Nanindigan si Senator Erwin Tulfo na magiging patas siya bilang isa sa senator judges sakaling umakyat sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ng senador na hindi siya maniniwala sa mga sabi-sabi o hearsay. O sinasabi ng AMLAC, ito yung mga bank accounts nila, ito yung mga ganito-ganon. Ako mismo siguro, I will ask AMLAC, patingin nga, saan ba ninyo nakuha yan? Ayon pa kay Tulfo, mahalagang malinaw kung saan nagmumula ang mga aligasyon. Kasi people will ask that, yung mga supporters po ni Sara will ask that. Saan nila nakuha yan? Okay, paano nila nakuha? And I'll ask the same thing. Dagdag pa ng senador, tungkulin niyang itanong ang mga nais linawin ng publiko anuman ang panig ng mga ito. Gate niya na bilang senator judge, kailangang iwan ang personal na paniniwala at maging patas sa pagtingin sa kaso. I mean, as a judge, you have to be fair. You make your decisions based on the documents or pieces of evidence that you have. Then papasagutin po natin yung defense. Then we'll have a day in court. Bibigyan Ayan mga kababayan, kabado na yung mga congressman mga kababayan kasi sasagot na po yung mga abogado ni VP Sara or si VP Sara mismo ang sasagot. Doon po sa House of Representatives, hindi nila pinasasalita mga bopuls din sa bagay, hindi naman yung trial mga kababayan, kaya pwede siguro lang gawin yun. Pero dito sa Senado, this is already a trial at kailangan na pong magtanong ng mga abogado ni VP Sara. Anyway, eto mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below at eto pasadahan na po natin yung video patungkol po kay Abante Pasok. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Sadyang tunay nga talaga na hindi natutulog ang karma at kahit kailan ay hindi mananaig ang kasamaan laban sa katotohanan dahil matapos nga ang umanong mga kabulastugang ginawa nitong si Benny Abante laban kay Vice President Sara Duterte ay tila kinarma na nga ito dahil tila tuluyan na nga rin itong tinalikuran ng kaniyang sariling simbahan at maging ng mga church leader ng Baptist Congregation ay kumpirmadong official ng sinuportahan ang pagtakbo ni VP Sara Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas sa darating na 2028 national election. Pero So grabe po itong kay Abante mga kababayan. Unang-una, hindi na nga po siya nanalo, ibig sabihin hindi na nga po siya sinuportahan sa distrito niya. Ngayon, pati mga kasamahan niyang mga pastor, hindi na rin po siya sinusuportahan, di ba? O napakalaking napakalaking sampal sa pagmumukha ni Abante. Ibig sabihin mga karibin natin, sinusuka ka na Abante. Hindi lang ng distrito mo, pati po ng mga kasamahan niya sa relihiyon mga kababayan. Si Pastor Abante to bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Sadyang kinarma na nga di umano itong si Pastor Benny Abante matapos na ito'y tila tuluyan ng tinalikuran at ilaglag ng ilang mga church leaders ng Baptist Congregation. Ayon nga sa kumpirmadong balita source online, Baptist church leaders nagkaisa undivided support kay VP
VP Sara pinakita at tila dumistansya na kay Abante. Isang nilagdaang manifesto mula sa grupo ng mga pastor at church leaders ng Baptist congregations ang umani ng atensyon matapos nilang hayagang ipahayag ang kanilang suporta sa pamilya Duterte, partikular na kay VP Sara Duterte, kasabay ng paglilinaw na hindi na umano kumakatawan sa kanilang hanay si Congressman Benny Abante. Direkta sa naturang manifesto ang mensahe ng grupo na nais nilang ihiwalay ang kanilang kolektibong posisyon mula kay Representative Benny Abante na isa ring kilalang religious leader, ngunit may ibang tindig sa kasalukuyang usaping politikal. Sa mga larawang inilabas, makikitang personal na inabot ng mga pastor ang manifesto sa opisina ni Harold Duterte at may kasamang simbolikong pagtaas ng kamao, indikasyon ng kanilang pagkakaisa at paninindigan na tila pagpapakita ng lumalawak na suporta kay VP Inday Sara mula sa iba't ibang grupo sa lipunan. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Ano ka ngayon, Pastor? Di ba? Baptist Church leaders dumistansya kay Abante, nagpahayag ng suporta kay VP Inday Sara Duterte. Naglabas ng malinaw na posisyon ang isang koalisyon ng mga leader ng Baptist Church sa gitna ng umiinit na usapin ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Buong suporta para sa Vice Presidente at tahasang paglayo sa pahayag ni Pastor Benny Abante. Paano yan? Sinusuka ka mismo ng kasamahan mo dyan sa Baptist Church. Paano na yan, Abante? Diba? Imaginein mo, mismong kasamahan mo, hindi ka nila sinusuportahan. Nakagustuhan mong i-impeach si VP Inday Sara, tapos grabe ka kung makapush dyan sa impeachment. Wala na talaga. Diba? Nakakahiya. Diba? Sarili niyang kasamahan dyan sa Baptist Church, iniluluwa siya. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Boss Mil. Breaking, sabi niya, mga kasamahan ni Benny Abante sa Baptist congregations nagpahayag ng kanilang suporta kay Sara Duterte. Ang isang grupo ng mga church leaders at pastors mula sa iba't ibang Baptist congregations, kasabay ng paglilinaw na hindi umano kumakatawan sa kanilang hanay si Benny Abante. Sa isang nilagdaang manifesto, ipinayag ng dose-dosenang religious leaders ang kanilang buong suporta sa pamilya Duterte, partikular kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng umiigting na tensyon politikal sa bansa. Ayon sa dokumento, ang manifesto ay ipresenta sa pamamagitan ni Harold James Duterte at nilagdaan ng mga pastor at leader mula sa 75 Pilgrim Bible Baptist Churches, kasama ang iba pang kaanib ng simbahan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kanilang pahayag, iginiit ng grupo ang kanilang paninindigan laban sa korupsyon at ipinahayag ang suporta sa panawagan ng Vice Presidente para panagutin, lalo na kaugnay sa umano'y mga irregularidad sa mga proyektong flood control at iba pang isyo ng pamahalaan. Binigyan din ng manifesto na nananatiling matatag at hindi natinag si Vice President Duterte sa kabila ng mga tinatawag nilang political attack. Nag-alay din ng grupo ng panalangin para sa kanyang kaligtasan, lakas at katatagan. Samantala, nilinaw ng mga membro ng grupo na si Representative Abante na isa ring religious leader ay hindi nagsasalita para sa kanilang komunidad, lalo na sa kasalukuyang usaping politikal na may kinalaman sa Vice Presidente. Makikita rin sa mga inilabas na larawan ang mga pastor na personal na nag-abot ng manifesto sa tanggapan ni Representative Harold Duterte habang nakataas ang kamao habang simbolo pagkakaisa at suporta. Ganun ba?
Tama. Bagamat walang direktang batikos kay Representative Abante sa dokumento, malinaw ang layunin ng grupo na ihiwalay ang kanilang posisyon mula sa mambabatas. Inaasahan na ang hakbang na ito ng mga religious leaders ay magdadagdag pa sa lumalaking bilang ng mga grupong hayagang sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. So ayan mga kaubayan, nakakahiya po itong si Abante mga kaubayan ha. Hindi na nga, nilaglag na nga siya ng kanyang distrito, di ba? Dahil hindi naman po yun nalong congressman mga kaubayan, no? Oh. Appointed by the Comelec lang yan, okay? Tapos ngayon, nilalaglag pa siya. Sinusuka pa siya ng kanyang mga kapwa pastor mga kaubayan. Ayan na. Marami pa. Buti nga, sa bagay, nagkakaisa naman yung pamilya niya, no? Buti nga, baka pati pamilya mo, iwasan ka na rin sa ginagawa mo. Diba? Yung mga relatives ninyo. Diba? Hindi yung pamilya mo nakikinabang yan sa administrasyon niya yun, di ba? Yung anak niya nga, di ba? Si Princess Abante. Bago pa mawala si former Speaker Martin Romualdez sa speakership, ginawang speaker yun mga kaubayan, no? House Speaker. Okay. Speaker ng speaker si Abante mga kaubayan. Kaya nakikinabang po sila. Dyan po sa House of Representatives, no? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.